Mga kabayan, patuloy na binabatikos ngayon ng iba't ibang grupo maging ng netizen ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay para mag-imbestiga di umano sa mga opisyal ng gobyerno na dawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Kahapon, naglabas ng sama ng loob ang nagretirong ICI Commissioner na si Rogelio Bobby Singson. Aniya, ginagawa lang silang tagapantimbag ng Malacanang para linisin ang malaking problema nito sa korupsyon. Bukod dyan, isa sa mga naging problema ng ICI ay ang kawalan nito ng subpoena powers at maglabas ng whole departure order. Wala rin umano itong sapat na budget kung saan ay sila pa nga ang nag-aambagan sa mga gastusin sa loob ng ahensya. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Mag-imbita ka, kung ayaw pumunta, wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. No? Gusto mong wag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. Ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon, punching bag ka na naman. Ilang kongresista na rin ang nagsabi na wala ng kredibilidad ang ICI at dapat na rin itong buwagin. Una nang sinabi na nag-resign na si Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng ICI na may mga susunod pang opisyal ng ICI ang magbibitiw sa pwesto. Inamin din na Magalong na kahit siya mismo ay nakapaglabas din daw ng halos 30,000 pesos para magamit sa operasyon ng ICI, maging itong si Retired General Asurin Jr. ay naglabas din daw ng sarili nitong pera. So I don't know. What's wrong? What's happening? What's the reason for that? Na hindi na dapat siyang pinapatagal. Hindi na kaya ng ICI. Sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Si General Asurin, siya rin na nag-front load ng cash. Pati dun sa mga suporta sa mga PNP na nag-iimbestiga, siya rin. Ganon din ang ginagawa niya. May naririnig din ako, next time ko na lang banggitin. Most probably, same sentiment. Stressful, lack of support, lack of authority, power. Yun ang mga sentiments talaga. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dapat na ba talagang buwagin ang ICI dahil sa wala naman daw talaga itong silbi ayon sa ating mga kababayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Handa sa resigned Independent Commission for Infrastructure ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na tulungan sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagpapatupad ng Flood Control Master Plan na sinimulan niya noong siya ay nanunungkulan bilang Public Works Chief. Samantala, kawalan umano ng sapat na kapangyarihan at pondo ang ilan pa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Singson bilang commissioner ng ICI. Sa kanyang pagharap sa media kahapon, matapos ipahayag ang kanyang resignation, sinabi nito na mistula silang mga sundalong umaharap sa giyera ng walang sapat na sandata. Bunsod nito, nananawagan si Singson sa mga miyembro ng Kongreso na ipasa na o madaliin ang panukalang batas na lilikha ng Independent People's Commission na may mas matibay na kapangyarihan at otoridad kumpara sa kasalukuyang kakayahan ng ICI. Gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga project ng tama. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya tulungan si Presidente sa pag-implement nung 18 Major River System Master Plan, no, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya DPWH Secretary na unfortunately hindi na-implement. No, so specifically sinabi niya sa akin, sinabi din niya alam ko sa ating Pangulo na yun ang gusto talaga niyang ibigay ang kanyang expertise, lalo na ngayon na ibigay na niya yung kanyang expertise sa ICI. So yun ang usapan namin several weeks ago. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga,
O lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. O, ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Humiling ng executive session si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon. Ayon sa kanyang legal counsel, handang ibahagi ng kongresista ang lahat ng kanyang nalalaman na posibleng makatulong sa investigasyon ng komisyon. Ngunit maaaring may mga kritikal na impormasyon mula sa testimonya ng mamabatas na posibleng makaapekto sa investigasyon. Ang nasabing request ay naaprubahan naman ng komisyon kaya pinutol na rin ang kanilang live stream. Samantala pagkatapos ng pagdinig ay humarap muli sa media at nagbigay ng pahayag ang presidential son. Kinumpirma niya na nakasama sa naitanong sa kanya ng komisyon ay tungkol sa mga aligasyon ni dating ACO Bicol Party List Representative Saldi Co. More importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI in their investigation. I was not served or subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Hataw Balita ngayon! Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, duda si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may papasa pa ang mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bago matapos ang taong 2025. Ito ay kung hindi pa ito patatalakay sa plenaryo sa Kamara sa susunod na linggo. Bonsod nito, muling nananawagan ang kongresista sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin na ang proseso sa pamamagitan ng pag-certify as urgent sa panukalang batas. Isa ang kongresista sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas na magbibigay ng mas malawak na investigative at subpoena powers sa Independent Commission. Problema ang kawalan ng sapat na budget at kapangyarihan para sa Independent Commission for Infrastructure. At sa gitna ng investigasyon, wala pa nakikitang sapat na basehan para imbisigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Malaki ang responsibilidad, pero maliit ang suporta. Ganyan kabigat ang pinapasa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa nag-resign na commissioner nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, problema ng ICI ang pera. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, o lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Wala nang ang budget, wala pa raw sapat na kapangyarihan ng ICI. Pero sila ang bagsakan ng sisi. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Sa kabila niyan, hindi sang-ayon si Singson sa sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na porket nag-resign siya, ICI is dead na raw. Hindi rin daw totoo na ginagawa lang silang tagalinis ng Malacanang. Ang totoo, para ito sa bayan. Nagtatrabaho daw sila kahit walang sweldo. I don't think that's a fair statement. No? It's a commission work. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas.
Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na aniyay nagpasingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sinabi niya ni Ko sa kanyang mga video nang hindi nanumpa. Ayon kay Singson, mahina ang mga aligasyon ni Ko. Hindi raw sapat para imbestigahan ng Pangulo. Umapela si Singson sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ICI. I believe that ICI is an independent commission. It's still there. It needs more power, more teeth, no? So that's why I was appealing earlier to the members of Congress, both lower house and the Senate, to already pass it before the end of the year. Pero mukhang malabo raw yan, ayon sa ilang kongresista. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan, unless nga is certified as urgent.